Fresh potato fries. Sila lang daw nagtitinda dito at first time ko lang makakita niyan dito sa Quiapo. Wow! Ganyan tayo sa Japan eh. Herosemasu. Gusto nyo ulit makatikim ng legit na tempura mula sa Carriedo, Isitan, Quiapo, Manila. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So guys, nandito tayo ulit sa Quiapo dahil maghahanap tayo ng mga food trip na hindi pa natin natatry dito at mga bago. So nandito tayo sa may Estero Segado, Corner Carriedo. Excited ako, hanap tayo ng mga bago. So ito yung isang buong hilera. Yan yung mga vendors lang ngayon dahil hindi na pwede talaga sa Carriedo. So yan lang yung mga allowed ngayon. So tara, simulan na natin bago umulan kasi ayan, medyo umaambon na. Let's go! So, ito yung tarpaulin ni ate, pero yan daw yung dating tinitinda niya. Pero ngayon, fresh na fries. Fresh potatoes. Tapos may choices ka kung barbecue, sour cream, onion, cheese, and ano po itong isa? Chili barbecue, sour cream. Chili barbecue. Wow. Sige. Ay, galing yan. Alam, maliliit lang yung ano ngayon. Oh, wow. Fresh potatoes. Sa Quiapo. Nice. Yun, no? Timplado na po yan o flour lang po? Flour lang. Baka lalong umalat pa sa ipa. Nilagyan pa siya ng egg. Sa bagay, yung mga flavors niya maalat na yan, no? Para texture na lang yung added. So again, yan yung mga flavor ni ate. Cheese, barbecue, chili, barbecue, sour cream, and onion. So sabi ni ate, dalawa lang daw yung ino-offer niyang sizes. So dito, 60 pesos ate. Tapos yung isa naman... Sa ganito yung 120. Yan, 120. Ah, okay. Hi mga magandang hapon po. Sa mga gusto pong makatikim ng fresh potato, dito lang po tayo sa Estero Segado Street, corner C pa lang. Sa kantong-kanto lang po. Actually ma'am, kami pa lang po ang meron dito ng fresh potato sa Carriedo. Go-open po kami ng 10 hanggang 8 po. So, punta na po kayo ma'am. Sobrang sarap niyan. Kasi fresh, fresh ng tindera. Char lang. Thank you po. O, diba? Kahit maraming beses na siya nagluto, maputi pa rin ang mantika. Amazing. Daging bago. May technique si ate or pinapalitan niya agad. 120 o orderin natin at tinitimbang ni ate. Ano pong timbang niya ng sukat? Yung timbang ko, Apo. 250 grams. 250 grams. Wala pa. Okay. Kasi meron pang powder eh. Para hindi rin kayo malugi. Anong flavor po? Ano mas maganda? Cheese. Cheese na lang. Okay. Meron silang chili barbecue ah. Unique. Nakasuporta lang.
Yun. Sulit din, 120. Oo, 20 lang yan. Thank you. So, unang stop natin, unang matatry natin dito sa may Quiapo, specifically dito sa may Estero Segado, Corner C, Palangka. Kantong-kanto lang tong nagtitinda ng fresh potato fries. Sila lang daw nagtitinda dito at first time ko lang makakita niyan dito sa Quiapo. Tapos dalawang size lang yung ino-offer nila, 60 pesos tsaka 120 pesos. In order natin, 120 pesos at yung flavor na pinili natin, cheese. Tikman na natin. Yun. Mukhang malutong kasi hawak ko pa lang. Medyo may nagpaano na siya eh. Malutong. Masarap. Kahit yung bumili kanina, sabi, masarap daw. Siyempre, iba yung fresh eh. Tsaka, sarap ng texture niya. At dito ka pa mabibilib kay ate. Kahit maraming beses niya nang nilutuan, yung mantika, maputi pa rin. Hindi ko alam kung may technique siyang ginagawa or talagang pinapalitan niya lang lagi yung mantika niya. So, yun yung plus point sa kanya. At nakwento rin ni ate sa akin kanina, dati daw siya nagtitinda dito ng mga papansit-pansit kanton, tapos papatimpla ng kape. So, napag-decidean niya magpalit ng ganitong business, syempre kailangan daw niya makipagsapalaran dahil ang dami nga rin naman talagang kakompetensya, tsaka wala rin siyang kinikita doon sa ginagawa niya dati. So, 3 months niya na itong ginagawa. So far, patok naman daw sa mga tao, especially weekends, pag maraming dumadaan na tao dito. Ngayon lang, kung mapapansin nyo guys, konti tao kasi weekday tayo nagpunta. Sinadya natin yun para hindi dagsa yung tao, para hindi tayo makipag-bardagulan. Sarap! Actually, yung pinili natin yung luto na kanina na naka-display doon. Kasi matagal pa lutuin yung bago eh. Hindi na natin maintay, tsaka mahirap kainin dahil mapapaso ka. So, ibig sabihin, kahit nahanginan na siya, kahit malamig na siya, malutong pa rin. Tsaka 250 grams. Yun dami para sa 120 pesos. Ang mahal ng patatas ngayon guys ha. Ako nga kakapalengke ko lang eh. 2 patatas ha. 50 isang piraso. Imagine mo 100 pesos. 2 piraso lang ng patatas. 'Di ba? Tapos mura niya lang binebenta, mantika pa, 'di ba? Yung mga costing niya pa. Sana hindi naman siya nalulugi, no? Kasi syempre yung iba, ang sinasabi, bumabawi na lang sa volume. So I hope maraming bumibili para sulit naman yung pagod din. So puntahan nyo lang sila dito, sulit yung fries nila, malutong-lutong pa kahit nahanginan na. Tingin ko ito yung mga ganitong klaseng snack or merienda or kahit tanghalian kasi maaga naman sila nag-open. Perfecto pag naglalakad-lakad kayo, food trip lang, 'di ba? Habang may kasama ka, kakwentuhan, nagmamunch kayo habang naglilibot-libot or kahit solo ka lang. Diba? Masarap papakin habang naglalakad-lakad tapos tingin-tingin ka lang sa paligid or pag magsisimba ka. Basta ito ang tumatak sa akin guys. Dahil fresh siya, lasap mo yung sarap niya, tsaka yung pagka-fresh niya na patatas. Hindi siya frozen, hindi siya yung naka-repack na. Dalawa yung puntos nila dito na nagustuhan ko eh. Dahil fresh siya at yung mantika nila laging bago. Hindi nangingitim. Hindi nakakatakot kainin. Malinis tignan. Enjoyin ko na to. May tiramisu. Pwede po makita yung tiramisu. Ito po yung classic. Bisco, matcha, Oreo, Ferrero. So, lahat ng price nila, nagre-range ng 117 to 190. Yan. Ang pangalan nila dito, tiramisu. So, meron din kayo sa Sampaloc, no? Fusion Alley. Try natin.
andito po kami ngayon sa Estero Sigado. Nag-range po ang price namin ng 170 to 190 lang po. Meron po kaming branch sa Sampaloc. Pero kung gusto nyo po i-try, meron rin po kami sa Quiapo po. Nag-open po kami ng 12 to 8 p.m. po. Pag Saturday, Sunday po, 10 po, nandito na po kami ng morning. First time ko lang guys makakita ng tiramisu sa Quiapo. Buti na lang naglibot-libot tayo at konting kembot lang nakakita tayo ng kakaiba. So yan, second stop natin to. Kanina nag-potato fries tayo ng fresh. Ngayon naman tiramisu. So actually meron na silang branch doon sa Fusion Alley sa Sampaloc. Ito yung pangalawang branch nila. Dapat magka-classic akong order pero masyadong overrated na ang classic. For me at syempre dahil favorite ko ang biscoff na lang tayo. Para syempre ma-enjoy naman natin yung kain natin, hindi lang basta titikim. Ang kinagandahan pa nito guys, kasi normally nasa 200 plus yung presyo ng mga tiramisu. Sila 170 pesos hanggang 190 pesos. Itong bisco, 190 pesos lang. Mana natin. Ooh. Mamaya na natin sama yung pinaka biscuits. Let's go. Nandun yung pagiging creamy niya. Matamis siya, pero okay naman kasi matamis talaga. So for me, meron siyang konting alat na matitikman. Sama natin yung biscoff. Sakto, hindi na siya ganun kalutong. Pahihiwa na natin. Lasang-lasa mo talaga yung biscoff. First time lang sa Quiapo may tiramisu. Ngayon lang ako nakakita. Kailangan every bite may kasamang bisco. Nag-level up, sumarap ng bongga. Kasi kung wala, parang nandun yung tamis lang niya, pagiging creamy niya. Nung may bisco, naging panalo. Masarap. So itong tiramisu nila, non-alcohol to. Siyempre para mga kahit bata, pwedeng makatry. Sa mga gustong makatry, meron sila dito sa Estero Sigado. Malapit sila sa Carriedo. Kanto. Di sobrang kanto, pero malapit lang sila dito sa Carriedo. Yun, sige, isang bite pa. Kailangan titipirin mo yung pinaka biscoff biscuit para every bite mo may kasama siya. Kasi yun yung nagpapanalo. Yun yung nagdadala. Saka yung pinaka-cream niya dito, nandun yung, syempre given matamis, pero nababalanse dahil may alat. Hindi ko alam kung cream cheese yung nalalasahan ko. So yun, let's go! Good choice. Biscoff yung pinili natin kasi syempre bias tayo. Favorite natin ng biscoff Kaya talagang masasarapan tayo. At 190 pesos lang. Yun ang kinagandahan. Kayang-kayang bilhin kahit sino. Pangmasa. So yun, enjoyin ko na to. Hanap pa tayo ulit ng food trip. Ano kaya yung next na matitikman natin dito na bago lang dito sa may Quiapo. Samahan nyo ako. Guys, ito na yung mga take-out natin. At meron tayo nakitang bago. Dalawa pa. Pusit with Java rice. 99 pesos lang. Meron din silang liempo with Java rice, 80 pesos. Kung gusto niyo po matikman yung aming grilled pusit, meron po kami dito ang grilled pusit at liempo sa halagang 80 to 99 pesos lang. Matatagpuan niyo po yung location namin sa Carriedo, Estero Sigado. Punta na po kayo dito ma'am para matikman niyo yung aming tinitinda. Ang oras po ng bukas namin is 5 ng hapon po at ang aming sarado po ay 9:30 ng gabi. Meron din po aming pwesto sa Fusion Alley. Ganon din po yung bukas niya. Ang bukas po namin doon is 3 ng hapon po. Ang sarado po namin is 12 ng gabi. May bago rin tayong namatahan dito, guys. Grilled pusit. Actually, may liempo din sila. With Java rice, 99 pesos lang. Tikman natin with Java rice. Let's go. In fairness, yung pusit nila, hindi chewy, malambot. Tapos, malaking bagay na ang dami nilang nilalagay na sibuyas at kamatis. Added flavor. Sulit nito. Ayan o, dami. Manipis lang din kasi yung squid. Tapos, ayan o, daming kamatis, sibuyas. Saka malambot, hindi chewy. Diba pag iba, diba pag tumikim kayo ng pusit ng iba, chewy na. So, sa kanila, kahit mura lang, hindi chewy, malambot lang yung pinakapusit. Tapos juicy pa. Nakakadagdag ng lasa yung pinapahid nila na parang, hindi ko alam, parang toyo na may konting manamis-namis ng konti.
Sulit para sa 99 pesos lang. Lalo na yung liempo, 80 pesos lang. Java rice pa. Another good find na bago dito sa Carriedo. Bago lang sila dito, isang buwan pa lang siguro. So, ito yung kung tawagin nila, lunch set. So, merong kasamang kamaron rebosado, lumpiang Shanghai, lechon kawali, fish fillet, and fried chicken. Tapos may fried rice. So, ito yung mga set menu nila. Meron kayong mga ibang pwedeng pagpilian pa. Sa ganito, ang presyo, 255 pesos. Saktong amount lang yung dami. Tapos, ito naman, yung pinaka-best seller nila, beef wonton, 235 pesos. Yeah. So, minsan ang ginagawa nila, ang combination nito, siopaw ang kasama. Alam nyo ba guys, 1966 pa sila. Almost 60 years na sila. Next year, 60 years na sila. Imagine niyo yun. Ang tagal na nila dito sa Quiapo. May kasama pang wonton. Yeah. Yung mga gulay. Yan o, lambot nung karne nila o. Tikman na natin yan. Kasabay nung pinaka-sabaw. Hindi lang basta malambot. Napakalambot. May taba pa. Very classic yung lasa niya. Malinis. Meaning, parang hindi siya oily. Mga ganun ba? Tapos itong wonton naman, biyakin natin kasi sabi nila, ang laman nito, yan, may pork tsaka shrimp. So yan yung wonton nila. Yung pinaka-wonton, added flavor din overall dito. Kasi yung beef, yung timpla niya, parang may manamis-namis ng konti. Actually guys, nung tinanong ko sila kung, syempre yung parang mga dish nila, parang ang datingan, Chinese restaurant Chinese food. Pero hindi daw sila Chinese food, hindi sila Chinese restaurant. Filipino lang siguro. Ewan ko siguro na haluan ng mga, syempre, di ba, pag sinabi mong wonton, Chinese yan di ba? Pero hindi daw sila Chinese. Move on naman tayo dito ngayon sa pang in-order natin. So yan, para siyang set meal siya. Kamaron rebosado. Malutong-lutong pa. Dito ako nagulat guys. Kanina lang pagpasok natin halos walang tao kasi alas 3 ng hapon Tingnan niya naman full house na ngayon. Isang igla, dami agad tao. Tikman naman natin yung lumpiang Shanghai. At mapapansin nyo pa guys, karamihan ng mga taong kumakain dito. Mga senior, family. Kasi legendary na to Kaya talagang yung mga madalas pumupunta, bumibisita dito or nagsisimba. Ito yung puntahan. Very decent naman yung lasa niya. Typical na lumpiang Shanghai, typical na kamaron, pwede na. Nothing special. Pero, kumbaga, ayoko naman sabihin na sobrang sarap niya, diba? Kasi normal lang naman na kamaron, normal na lumpiang Shanghai. Ito, lechon kawali.
feel ko guys kaya binabalik-balikan ng mga tao to. Kasi yung sentimental value, tsaka yung vibe ba, para kang dinadala sa sinaunang panahon, mga 1980s. Tapos, yung mga pagkain sinaserve nila dito, yung lasa, hindi nagbago. Kung ano yung sinaserve nila noon, hanggang ngayon, ganun pa rin yung lasa. So, ito naman, sweet and sour fish fillet. Sausaw na rin natin. Let's go. Samahan natin ng kanin. Ito yung kanin nila, fried rice. May kasama pang hotdog, green peas, egg. Alam nyo guys, tingin ko lang yung mga kumakain dito ngayon, yung mga kasama yung pamilya nila, yan yung mga bata noon na sinasama ng mga magulang nila dito para kumain. Tapos ngayon, bit-bit na nila yung mga anak nila. Yung pamilya nila. Tingin ko lang naman. Sulit to guys kasi para sa isang order, ang dami mo ng putahe na iba't iba. So, iba't ibang lasa. Matitikman mo na para sa isang plate. So, ngayon, last, to fried chicken. So, last, ito, titikman natin fried chicken. Siyempre, balat. Okay. Itong meal na to, parang kang kumain sa, yung fast food na basta parang kumain sa fast food na naka-set meal. Pati yung lasa, ganun-ganun din. So, yun lang guys, enjoy na namin to. Tempura kudasai? Yoroshiku onegaishimasu. Yorosei! Yorosei! Tempura kudasai? Ganito sa Japan eh. Yorosei mase. Bitching ko po ma'am, sir. 30. Opo. Papag-iiskutan niya kayo. Lalagyan mo kapag na mag-ulti ulong. Sige po, doon lang po ako sa may Carriedo. Sa may isitan. No problem. Pagari. Opo, ma'am. Lima isang daan. Ito, ma'am. Sinong gusto makatikim ng legit na tempura, dito na lang ako matatagpuan sa may Carriedo sa harap ng Isitan, Quiapo, Manila. At kung ano naman tatanong nyo kung bakit ko sinabing legit, kasi dito po kasi 17 years po ako sa Japan na nagtrabaho po ron. Napauwi lang po ako dahil kasi nga sobrang bait ko. Tsaka wala po akong punan kaya paikot-ikot din po yung pwesto ko. Ang mga kababayan ko at kaibigan ko sa mga ibang bansa, Yoroshiku onegaishimasu. Gusto nyo ulit makatikim ng legit na tempura mula sa Carriedo, Isitan, Quiapo, Manila. Ako nga pala si Danilo Roquillo Bagasan Jr. na nagtitinda. At ang presyo naman nito, napakamura. 25, 30, 20, may 15 din po. May package po ako niyan, ma'am. Kapag isa kinuha nyo, 25, bali 25 lang babayad. Pag 5, gawin ko na lang po 100. Ito po ang taninda ko po rito. Sana matulungan niyo po ako. Salamat po. Arigatou gozaimasu. Tatlong 25 po. Tatlong 25 po, ma'am. Ito po yung magic mayonnaise ko po, ma'am. Bakit magic? Sarili ko pong timpla yun, ma'am. Okay.
Thank Salamat po, you. ma'am. Last food trip natin bago umuwi. May nakasalubong pa tayo ditong marunong magluto ng legit tempura. Yung recipe na galing pang Japan. Kaya ako naman nasabi na legit tempura kasi yung nagluluto nito tsaka yung may-ari galing Japan. 17 years siya doon. Kaya natutunan niya yung pagluto talaga ng tempura. Yung way ng pagluto ng tempura sa Japan. So try natin. 25 pesos, isang ganito. Pero depende sa laki nung hipon. Let's go. Oo nga, para kang kumain sa Japanese restaurant talaga. Ganon yung lasa niya pero sa kalye. Yes, no joke. Kahit yung sauce na tawag na dyan magic sauce kasi meron siyang hinahalo dyan. May lasa nga. Kasi pagka-ordinary mayonnaise daw, yung iba parang ina-unlimited sauce na eh. Siyempre mahal mayonnaise, di ba? So itong pinili natin na size, 25 pesos each ha. So meron siyang 15 pesos, meron 30 pesos, may 35. Hindi same-same ng laki. Tatlo yung in-order natin. Good way to end the food trip dito sa Quiapo. Na mga kakaiba, hindi naman sobrang kakaiba, mga bago. May isa tayong hindi bagong na-try, yung sa restaurant, yung amis. Pero the rest ng mga street food, puro bago na nakita natin dito sa Quiapo. So yun lang guys, dito ko na tatapusin yung video. Enjoyin ko na to. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo. And don't forget to comment din sa mga gusto nyo pang i-recommend na matry namin. Thank you guys for watching. Till my next video. Bye! Excuse me. Excuse me. Alam nyo ba guys, almost 9 AM.